Mag-ingat, hindi lahat ng pumapasok sa simbahan ay makakapasok sa langit. Maraming tao ang iniisip na sila ay mabubuting mananampalataya. Ngunit sa totoo lang, sila ay naglalakad na pala sa daan patungo sa kapahamakan. Ngayong araw, nais kong ibahagi sa inyo ang 4 na uri ng kalagayan ng mga mananampalataya na madalas hindi napapansin. Kung makita mo ang iyong sarili sa alinman sa mga ito, hindi ito paghatol, kundi paalala ng Diyos. At maaring ito ang simula ng pagbabago. Una, ang mananampalatayang umiibig sa sanlibutan. Iniibig nila ang pera, aliwan at cellphone. Kaya kayang mag-scroll hanggang hating gabi, ngunit bihirang maglaan ng oras upang manahimik sa harap ng Diyos. Sinasabi ng Biblia, kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ikalawa, ang mananampalatayang hindi malamig ni mainit. Dumadalo sila sa pagtitipon at nagbabasa ng Biblia. Ngunit wala silang tunay na pananabik sa salita ng Diyos. At wala ring pagnanais na talikuran ang kasalanan. Ang pananampalataya ay naging bahagi lamang ng buhay, ngunit hindi na sentro ng kanilang buhay. Nagbabala ang Panginoong Hesus, kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Ikatlo, ang mananampalatayang mukhang banal sa panlabas. Aktibo sila sa paglilingkod at handang maghandog, ngunit patuloy namang namumuhay sa kasalanan, panlilinlang, galit, masasamang pananalita. Sinabi ni Jesus, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao, at ng lahat na karumaldumal. Ikaapat, ang mananampalatayang ayaw magpatawad. Sa bibig ay sinasabing naniniwala sa Panginoon at umiibig sa kapwa, ngunit sa puso ay mahigpit na hawak ang mga sugat at sama ng loob. Pinapaalalahanan tayo ng Biblia, datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Mga kapatid, kung nakita ninyo ang inyong sarili sa mga salitang ito, huwag kayong tumakas. Patuloy pa rin tayong binibigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisi. Kung handa kang bumalik sa harapan ng Diyos, mag-iwan ng komento, Panginoon, nais kong hubarin ang aking kasalanan. Inaanyayahan ka rin namin na sumali sa aming libreng study group, kung saan sama-sama nating pag-aralan kung paano tunay na magsisi at makapasok sa kaharian ng langit. Maaari kang mag-iwan ng komento o magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng link na nasa aking profile na may salitang gusto kong matuto. Kung may kilala kang taong mahina o naliligaw, ibahagi mo ang mensaheng ito sa kanya. Aring gamitin ka ng Diyos upang gisingin ang isang kaluluwa, pagpalain ka naman ng Diyos.